Ginang, Wang. Ang lupang ito ay nakuha na ng Tiansheng Group. Sa susunod na buwan, sisimula na ang demolisyon. Lumipat na kaagad. Ngayong araw, kailangan kong makipagkita sa SEC ng Tianjin Group na si Gu Ming Suan para ipaglaban ang kaso ko. Tingnan nyo. Bumalik na si Jigo. Daw ay lumaki siya sa abroad, nagtapos sa nangungunang business school. At nanalo ng marami, mga International Sunday Championship, kapag napangasawa mo siya. Parang nanalo ka sa loto. Magandang araw, Jigo. Sabihan ng mga department head, siyam yan bukas, gaganapin ang pulong para sa Flowerfield Village. At, ano na ang update sa relocation? Maliban sa Flowerfield Farm, nakikipagtulungan na ang iba. 3 araw na lang. Kapag hindi na ayos, mag-resign na kayo. Pero, nagbabanta silang magpapakamatay. Kapag pinilit pa natin, baka magkaproblema. E di maghanda ng mamahaling kabaw. Tigil. Diyos ko, muntik na. Huliin mo ako. Sa susunod mong buhay. Aray. Manyakis. Bini-bini. Siya ng lalaki ito. Sino ngayon ang manyakis? Ako pa ang ginahas. Ngayon ako pa ang manyakis. Hindi na importante. May mahalagang bagay. Akong aasikasuhin ngayon. Pinalalampas kita ngayon. Tumigil ka dyan. Namurahan mo ako. Tapos ganun na lang. Itong itlog, galing sa aking mga manok. Idikit mo sa mukha, para kay Iguming Suat. Ngayon sa'yo na. Base sa suot at itsura. Taga Dragon Rice Group ka. Dalhin mo ako, kay Iguming Suat. Di na kita isasakdal. Deal? Mga babaeng katulad mo, ang dami sa kalye, kahit anong teleserye, hindi magagawa, ang pagiging siraulo. Para mapansin ng diretsahan na. Maghanap ka ng bagong estilo. Eto. Kung hindi lang sa Flowerfield Farm, Bukid ng Bulaklak, di ko siya papansinin. Galing siya sa Bukid ng Bulaklak. Sihi na may itim na puso, mukhang halimaw. Malamang kulang-kulang pa. Ikaw. Hoy! Boss mo, ang pinag-uusapan, bakit ka nagagalit? Impossible. To. Trabaho lang to. Bakit parang buhay mo na? Nagligtas ba siya ng buhay mo? Ako. Dito siya tumakbo. Kakaiba. Saan siya pumunta? Hingal. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng gwardiya, para baliin ang mga binti mo, at itapon ka sa labas. Magpakatao ka naman. Tumahimik ka. Hindi pwede. Ikaw, makinig ka sa akin. Ikaw. Hulihin ang babaeng iyon. Patay man o buhay. Ngayon din. Bitawan mo ako. Hindi. Aray. Tumigil ka dyan. Huwag mo akong itulak. Ikaw ang nagsimula.
Anong ginagawa mo? Hoy! 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 Walang silbi. Hindi pa mahuli ang babae. Ano pa silbi ninyo? Weixong Farm, ha? Ipagutos mo. Bilisan ang plano ng paggiba. Sa loob ng 24 oras. Papaniyagin ko ang lugar na yon. Nauunawaan, at iginiit ng lolo. Sa pagsasalo mamayang gabi, ipapasa mo ang mana ng iyong ina sa iyong nobya, binibining Shenjiao Jiao. Ang napagkasunduang kasal ay pinagpasyahan ng magulang ko bago sila pumanaw. Ni hindi ko pa nakilala si Jiao Jiao. Wala kaming relasyon. Ipapaliwanag ko ng personal kay lolo. Lahat to dahil sa nakakainis na yon. Kung hindi lang dahil sa kanya, baka matagal na akong nagtagumpay kay Emig. Hala! Ito kaya ang maalamat na sapiro. Naku! Ang kislap talaga. Yaman na natin. Meron pang ibang kayamanan dito sa paligid. Nakuha ko na. Ano? Naaksidente si Mingsuan sa sasakyan. Shai, kumusta na ang kalagayan niya ngayon? Mga sirang sasakyan lang ang natagpuan. Si Jigo, siya, ay nawawala. Maglabas agad ng alerto para sa nawawalang tao. Gastusan ng walang pag-atubili para mahanap ang apo ko. Lolo, huwag kang mabahala, maayos din ang lahat. Jiao Jiao. Ang bait mo talaga. Mapalad si Mingsuan. At ikaw ang naging asawa niya. Okay na ngayon, Lolo. Maliit lang na banggaan. Hindi dapat nakamamatay yon. Nangangayayat na ako. Patay na nga kaya talaga siya. Alangan. Hindi. Walang pulso. Ay. Buhay siya. Umusog ka. Ikaw, sino ka? Malubha ang sugat niya. Nawala ba ang memorya niya? Mainit ka. Hindi ka patay? Sino ka talaga? Taga Dragon Rice Group siya. Pwede ko ba siyang gamitin para pasukin at hanapin si Gumingsuan? Sa totoo lang, ako. Ang iyo ay tropa mo. Ikaw. Totoo, tagahanga mo ako. Gagawin mo lahat para sa akin. Kahit anong sakripisyo. Mamatay man para sa akin. Naiintindihan ko na. Alangan. Tayo'y magkasama na sa plan. Dapat tayong magkaisa para protektahan ang bukid. Lupigin si Gumingsuan. Ano nga pala pangalan? Ikaw. Ang pangalan mo ay Tiego. Aoyang Tiego. Shokui, may problema, malaking problema.
Ano, sabi mo, sinasabi ni Guming Suat, nagibain na ang Flowerfield Farm ngayon. Walang hiya. Sino siya? Si Taigo ang napangako. May fiancé ka. Hindi yan ang importante. Nababaliw na ako sa problemang paggiba ng farm. Huminahon ka. Nawawala si Guming Shen. Hanapin muna natin. Makipagnegosyo sa pamilya Go. Ibig mong sabihin, kapag nahuli natin si Guming Suat, maililigtas natin ang farm. Pero kakauwi lang niya mula abroad. Walang public records o litrato na available. Walang nakakaalam kung ano itsura niya. Gamitin mo utak mo. Meron sigurong litrato ang Tiansheng Group. Tama. Taigo, tara na. Saan? Magpalit tayo at kunin ang litrato. Bakit tayo nagkukubli? Parang magnanakaw. Tumahimik ka. Pinaigting nila seguridad pagkatapos ng huli kong pagpasok. Paano tayo makakapasok ngayon? May alam akong daan. Paano? May parte na maluwag ang seguridad na mapapasukan natin. Bilis. Bilis. Nabigo ang authentication. Ito, yung maluwag na lugar mo. Eksakto. Kalimutan mo na. Baka nasiraan ka na ng ulo. Sayang lang oras. Tingnan mo. Ito ay pribadong daanan ng si Guming Suan lang ang makakabukas nito. Naiintindihan? Bahala na. Tara na, wag nang mag-aksaya ng oras. Nagtagumpay ang authentication. If huwag. Paano mo nabuksan ang pintuang ito? Wag mong sabihin na. Ikaw si Guming Suan. Simula nang dumating yung baliw na babae, walang tigil ang overtime namin. Kasi, nakakainis talaga. Anong ginagawa mo? Yung facial recognition system ngayon, palaging may sira. So sira pala ang facial recognition. Natakot ako sa'yo. Akala ko kasi, si Guming Suan tong lalaking to. Anong kinakatakot? Hindi na importante. Tara na. Bakit parang pamilyar ang lugar na to? Hoy, anong ginagawa mong nakatayo dyan? Dito ka para tumulong. Hindi para magpasyal. Ah, tama. Ito na. Titingnan ko ng personal kung sino talaga si Guming Suan. Ang itsura. Sinong may lakas ng loob pumasok sa opisina ng CEO? Dalawang probinsya nung istambay ang nasa lugar na ito. Gusto mo bang mamatay? Ako. Bago lang kami dito. Nagkamali lang ng daan. Tama, tama. Aalis na kami ngayon dito. Tumigil kayo dyan.
Ito ang aking personal na pag-aari. Nagsisinungaling ka. Malinaw na ito ay mga gamit ni Ming Shen. Nasa loob ang larawan niya. Kayong mga, nanggaganya kayo sa kanya. Kayong nanulak sa akin. Mga gwardya. Arestuhin ang mga magnanakaw na ito. Wala na tayong pag-asa. Ito na ang katapusan. Umatras kayo. Kawa. Naku, ang lupit naman. Kailan pa? Naging ganito kagaling. Hindi ko alam, bigla na lang, pumasok sa isip ko. Mag-ingat ka. Kawa. Ano pang hinihintay nyo mga tanga? Tumayo kayo't lumaban. Tigil. Huwag. Ito. Ang mangyayari kapag kinontra mo ang dalagang ito. Tama na yan. Kawa, ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Sa ospital. Wala sa inyong aalis dito. Cheyenne Sheng Group. Ganito ba kayo mang-abuso ng kapangyarihan? Mang-api ng mahihina. Ako ang nobya ni Mr. Go. Magiging reyna ng Tiansheng Group. Pagdurusa sa isang probinsya nung tulad mo, may problema ba? Ikaw. Ang lakas ng loob mong titigan ako, probinsyano, mga hanghang, baliin ang mga binti niya. Pakiusap, huwag. Ikaw. Anong lakas ng loob mong dungisan ang litrato ni Kuya Ming Shen? Hindi mo ba alam na ang pagkawala niya, ang tanging clue para mahanap siya? Aksidente lang yon. Bugbugin ninyo, walang awa. Tigil. Huwag mo siyang saktan. Tigil. Tumigil kayo. Pakiusap, huwag niyo siyang saktan. Huwag mong pagsinikapan sila. Tigil. Ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Ayos lang ako. Ang dami mo ng sugat. Bakit mo ako ipinagtanggol? Dahil sa mundo na ito, ikaw lang ang kilala ko. Hoy. Gusto mong maging bayani? Bibigyan kita ng tsansa. Putulin mo ang isang daliri. At pakakawalan ko ang hamak na to. Tigil. Deal. CJ. Tigil. Huwag. Huwag kang makinig sa kanya. Ayos lang ako. Ikaw ang aking nobya. Pero nagsinungaling ako sa'yo. Sa totoo lang, ako. Hoy. Gagawin mo ba o hindi? Anong nangyayari? Lolo. Hindi lang nagnakaw ang mga magnanakaw, walang galang sila. Hind. Hindi namin ginawa. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Kung hindi dahil sa'yo, ang larawan ni Kuya Ming Shen, hindi sana nasira. Lolo, tingnan nyo. Nakakagali. Hindi natin sila pwedeng palampasin. Tama. Huwag kayong mag-alala, Lolo, sisiguraduhin kong dalhin itong dalawa sa security office. Hindi niya kasalanan. Ako ang may pakana ng lahat. Walang makakatakas sa Hulihin sila. Gusto ko lang hanapin si Guming Suan at protektahan ang sakahan.
Mahina ang kalusugan ng lolo ko. Hindi na niya kakayanin ang dagdag na problema. Teka. Dahil sa iyong pagmamahal sa lolo mo, papatawarin ko kayo ngayon. Pero, huling pagkakataon na to. Lolo. Tama na. Dito na ito matatapos. Teka. Lolo. Tawagin ang mga tagalinis. Linisin ng husto ang buong lugar. Huwag hayaang manatili. Ang baho ng mga probinsya nung yan. Umalis kayo. Huwag na kayong magpakita sa harap ko. Lolo, sa 3 araw, ang pandaigdigang summit sa negosyo, dapat ay tungkulin ni Ginoong Go. Sa ngayon, nawawala siya. Kanselahin na ba natin ang biyahe? Ang summit na ito ay napakahalaga para sa pamilyang Gyu. Palitan ni Jiao Jiao si Ming Xuan. Opo. Napala, ang mga file ng proyektong Changfeng Tech. Nasa opisina pa ni Ming Xuan. Puntahan mo roon. Naiintindihan ko. Hindi ba ito si Lolo, nasingsing para kay Ginoong Go? Bakit nandito? Anong ginagawa mo? Nag-a-apply ng gamot para sa... Ako. Ako na ang bahala. Paano ka nasugatan ng ganito? Aray. Mga maliliit na sugat lang. Walang malubha. Kasalanan ko ang lahat. Dapat hindi kita inilagay sa peligro. Ikaw ang aking nobya. Tungkulin kong protektahan ka. Huwag mong sisihin ang sarili. Ginamit ko siya, pero mabuti pa rin siya sa akin. Hindi. Pagkatapos ma-secure ang farm, kailangan kong tulungan siyang maalala ulit. Ako na maglalagay ng gamot. Medyo masakit to sandali. CJ. Xiao Kui, nabalitaan ng lolo na nasaktan ka. Makinig tayo. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Lesiu, sa pagitan naming dalawa, hindi ito ang iniisip mo. Tama nga. Kami ay simpleng, mag-asawang nakatakda. Wang Xiao Kui. Ganito ba kita tinuruan? Paumanhin. Pasensya na. Hindi ko na ito ulitin. Kahanga-hanga ang mga muskulo at pangangatawan. Hoy! Anong ginagawa mo? Tinitignan ko lang ang kalakal. Perpekto ang binatang ito. Makinig kayong mabuti. Huwag niyong isipang pakawalan siya. Maraming gawaing bahay na walang gumagawa. Simula ngayon, ako'y mananatili rito. Para bantayan kayo ng 24 paghahati pito. 3 araw mula ngayon ay swerteng araw. Kayo. Mag-asikaso na ng lisensya sa kasal. Ha? Lolo, nasa opisina ako ni CEO Go, at nakita ko ito. Hindi ba't sinabi ko kay Ming Xuan na ibigay ito kay Jiao Jiao, ang Azure Heart? Baka naman. Ihanda na ang kotse. Puntahan natin ang flower field. Opo. Lolo, tulungan ko kayo. Si Taigo pala. Ikaw. Bakit ganyan ang suot mo? May problema ba dito? Okay naman pero, sa ganyang pananamit, paano mo ligawan ang apo kong babae? Parang magsasaka ka. Hindi man liligaw, ang simple ng suot. Tama. Mas maayos na yan. Kaya nga sabi ko sa mga kabataan, kulang sa karanasan.
May gagawin pa ako. Magsumikap ka. Si Yao Kui, gutom na si Lolo. Dali, dalhan mo ako ng pagkain. Gusto ng apo kong babae ang 6-pack eggs. Maganda ito para mapansin ka niya. Lolo, ang nasa unahan ay Huataan Farm. Bilisan mo. Kailangan kong makita si Mingxuan ngayon. Opo. Hindi pa alam ni Lolo na nabigo akong iligtas ang sakahan. Impossible. Kailangan ko ng bagong plano. Pinadalhan ka ng lolo mo ng pagkain. Plano ba ito, para mapalapit ka, kay Taiguo? Kalimutan mo na, wala ako sa mood para sa romance. At saka, si Tego ay Ano? ang gwapo niya. Sang-ayon ako. Kung ayaw mo sa kanya, ako na ang bahala. Gusto ko sa kanyang pagkalalaki. Hay! Sa ibabaw ng bangkay ko. Tego, napagod ka na. Ito. Ginawa mo. May mga maliman. Pwede pa itong pagbutihin. Talaga? Nagbibiro ka ba? Mga bulaklak ko. Hindi pa hinog ang mais. Ako. Sinira ang lahat. Ako. Magtuturo sa... Huwag kang gagalaw. Nagkakasundo sa gulo, ha? Mingxuan. Mingxuan. Huli ka. Nahuli rin kita. Ako bang hinahanap mo? Palayok. Hoy, ikaw. Tumigil ka dyan. Xiao Kui. Xiao Kui. Ako yun. Ergaw. HM. Anong ginagawa mo dito? Pinadala ako ni nanay para tanungin, kailan mo ibibigay sa amin ang mga manok at itlog? Paano ko makakalimutan yun? Hintay ka dito. Kukunin ko na ngayon. Pupunta na ako. Papunta na ako. May itatanong ako. Yung lalaking kasama mo. Siya ba yun? Bakit niya ito tinatanong? Ay naku, dati si Palayok sa Tianqing Nagbabalak ba siyang maghiganti? Eksakto. Siya nga, yun. Oo, ako yun. Tingnan mo ito. Ang singsing na ito. Tatanungin kita. Hindi sa'yo tong singsing. Saan mo ito nakita? Sa tabi ng ilog sa entrada ng baryo. Lolo, dumadaloy ang ilog na ito sa maraming lugar. Mahirap malaman sa ngayon. Ipatawag agad ang lahat ng tauhan. Maghanap ng mabuti sa buong ilog. Opo. Anong ginagawa mo rito? Yigu, nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong gibain ang sakahan. Desisyon ito ng kumpanya. Wala na akong magagawa. Hindi na kaya ni Lolo ng dagdag na problema. Namayapa na ang magulang ko noong bata pa. Si Lolo ang nag-aruga sa akin ng mag-isa. Wang, pabigat lang ang pamilya nyo. Ipakasal na lang sa kahit sino. Ano ang sinabi mo? Lumabas ka. Lumabas ka. Wang. Umalis ka na. Huwag kang walang utang na loob. Tumalikod ka. Okay na ngayon, anak. Umalis na yang tarantado. Huwag kang matakot, iho. Hindi ko kayang mawala si Lolo. 1 linggo lang ang meron ka.
kung mapapahalagahan mo ang sakahang ito ng $1 milyon. Payag na ako sa usapan. Salamat, Chairman. Naku po, ang kita ng bukid sa agrikultura ay halos 5,000 yuan linggo-linggo. Kahit ibenta lahat ng alaga natin, kulang pa rin sa 1,000 yuan. Malala ito, talagang malala. Saan ako kukuha ng milyong yuan? Para pataasin ang halaga ng bukid sa milyong yuan, hindi kailangang umasa sa kita. Pwede tayong gumawa ng bagong atraksyon na pinagsama ang karanasan at libangan. Sa ganitong paraan, mabilis nating mapapataas ang halaga ng bukid sa milyong yuan. Tigyo, ang galing mo talaga. Pero, kailangan ng puhunan. Saan tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Naalala ko bukas, ang International Business Summit ng Tianjin Group. Baka, makakakuha tayo ng investor doon. Tigyo, ang talino mo talaga. Anong ginagawa mo? Huwag mong sabihin, akala mo maganda. Ang suot kong ito. Kung isusuot mo to sa handaan, hindi pwede. Ang baduy nito. Alanan, Sumunod ka sa akin. ayan. Maganda na. Pero, tiningnan ko ang presyo. Halos, mabutas ang bulsa ko dito. Baka dapat kalimutan na lang natin. Teka. Huwag kang mag-alala. May akong nakita sa likod ng kulungan ng manok. Lihim kong ipot. Ay, walang gain kung walang pain. Gusto mo pa bang mapanatili ang bukid? Alanan. Kalimutan mo na. Kunin mo na. Bigyan niyo na ng kapayapaan ang emperador. Ako na ang magbabayad. Wang Xiaokui. Anong ginagawa mo dito? Babe. Sino siya? Ate. Siya yung sinabi ko sa'yo. Na probinsya ng laging humahabol sa akin. Probinsyana. Wang Xiaokui. Hiwalay na tayo. At saka, magpapakasal na kami. Ni Ate Yaksen. EWW. Kahit ganyan pa suot mo, para tuksuhin ako. Hindi ako magbabago ng isip. Ikaw. Ang kapal ng mukha. Isang gold digger ka lang. Walang kwentang tao. Dapat matagal nakilala sa tunay mong pagkatao. Xiaokui, paano mo ko kinakausap ng ganyan? Gustong-gusto mo bang mamatay? Umalis ka sa harap ko. Di na kita pag-aaksayahan ng oras. Kailangan kong maghanda para sa International Business Summit bukas. Totoo ba tong naririnig ko? Itong probinsyana. Sasali raw sa Business Summit bukas. Nakakatawa talaga to. Kalokohan. Xiaokui. Mula nang tayo naghiwalay. Nagiging baliw ka na. Makinig ka. Ang summit bukas ay para lang sa mga dalubhasang propesyonal, katulad ni Sister Yaksen, na may angkan ng mayaman. Ang karapat-dapat na pumunta. Anong akala mo? Karapat-dapat ka? Di ka karapat-dapat. Makinig kang mabuti. Walang ibang tatanggap sa'yo kundi ako. May boyfriend na ako ngayon. Matangkad siya, gwapo, at mayaman. Nawala sa'yo. 1,000 beses na mas mabuti. Kaysa sa'yo na palamunin. Sige. Sabihin mo nga. Sino ba yung boyfriend mo? Naghanap ka ba na kung sinong lalaki? Para pagpanggap lang.
Ang boyfriend ko ay ang ACC ng Dragon Rise Group, Guming Suan. Kakauwi lang niya galing abroad at nawala na naman. Malamang walang nakakakilala sa kanya. Ayos. Dalhin mo siya sa summit bukas. Kung nagsisinungaling ka, pahihiyain kita sa publiko. Tara na, babe. Ate. Si Aokui. Sino-sino yung mga yon, mga kaibigan mo? Si Aokui. Ha? Ano ng problema? Naku. Wala na Ano? Sinasabi mong pinatagal ng matanda ang demolisyon para sa probinsya ng iyon. Narinig ko, para matugunan ang kondisyon ng matanda, dadalaw siya sa Global Business Summit bukas. Pangahas siyang magpakita roon. Una, sinira niya ang portreto ni Mingshen. Ngayon naman ay nanlalandi sa matanda. Ang mapagplano niyang tulad, hindi makakalusot dito. Basta't nandito ako, walang magpopondo sa kanyang proyekto. Tigyo, ako na lang ang a-attend sa banquet. Manatili ka at bantayan si Lord. Babalik ako agad. Nag-isa talaga siyang pumunta. Ngayon ay ika-negatibo 24 ng Hulyo. Unang anibersaryo namin ni Shanghai. Espesyal na araw namin. Pero sabi niya, na-traffic siya sa trabaho. Binatali. Lin Shanghai, gaano kakatapang? Nagawin ito sa akin. Paano mo ako na itraidor? Reyes. Wang Xiaokui. Matagal na kitang tiniis, hindi mo ba alam na? Mas mabuti pang umalis ka na, habang maaga pa. Lin. Chang. Hi. Tapos na tayo. Ayos sa akin. Maging malinaw tayo. Kung hindi sa monthly, cash deposits mo sa account ko. Akala mo ba napansinin kita? Ito ay dekalidad. Tanggalin natin ang amoy probinsya mo. Sakuna. Nasaan na yung probinsya ng yun? Natakot na ba siya? Tingnan mo. Nandyan siya. Wang Xiaokui. Hindi ka ba nangako na dadalhin ang boyfriend mo? Nasaan siya? Saan? Saan? Siya kasi, may urgent siyang trabaho. Hindi siya makakarating ngayon. Hinto dyan. Wang Xiao. Kui. Binalaan na kita. Kung lokohin mo ako, pagsisisihan mo yan. Anong gagawin ko? Malaking problema to. Hindi ako nagsisinungaling. Abala lang siya. Sige. Tawagan mo na siya ngayon. Ay speaker mo. Ano, takot ka? Wala na akong choice. Hello. Gil. Abala ka ba ngayong gabi? Hindi ka makakadalo? Okay lang. Kung talagang busy ka, naiintindihan ko. Alam mo naman, ako ang girlfriend mo. Tigyo. Unawain mo ang gusto kong sabihin. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako dyan.
Hoy, ikaw, ang sakit nitong kaldero. Bakit ngayon ka pa sumabog? Wala nang oras dito. Kailangan makuha ang puhunan o sayang ang pagod natin. Kumusta? Ako si Wang Xiaoqui ng Floral Fields Farm. Nais ko lang malaman kung interesado kayo sa turismo sa probinsya. Sandali. Arf. Kumusta? Ako si. Hindi kami interesado. Layuan mo siya. Masamang tao yan. Umalis na tayo. Makinig ka. Wang Xiaoqui. Maging malinaw tayo. Ikaw, tigilan mo na to. At, si MS, siya ng Tiancheng Group, nagbabala na sa amin. Walang sino man dito ang magpapansin sa'yo. Alam naming lahat. Si MS, Shen. Ang tunay na kasintahan ni CEO Go. Isang probinsyana kang nanghahabol kay CEO. Tingnan mo ang sarili mo. Mga guard. Hulihin nyo yan. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Narito kami para turuan ka ng leksyon. Tigil. Sino siya? Hindi ko siya nakita dati. Diyos ko. Si Aaron Pot 2. Nangangarap ba ako? Pasensya, Xiaoqui. Huli na ako. Bakit ka nandito? Para iligtas ka, syempre. Yang suot mong damit. Galing sa sikat na luxury brand. Limited edition. Abot milyon ang presyo. Saan mo nakuha pera? Aaron Pot. Nakaw mo to. Hoy, merong black card ni Guming Swan. Sa tingin ko, baka right hand man niya ako. Hiniram lang pansamantala. Gusto mo ng investment o hindi? Sumunod ka sa akin. Mga tao, ako si Presidente Go ng Tiancheng Group, Guming Swan. Si Kimel Wang Xiaoqui. Ang girlfriend ko. Girlfriend ni President. Akala ko si Miss Shen. Si Presidente Go at Miss Shen, arranged marriage lang. Hindi nagkita ng ilang taon. Malamang, may iba na siya. Makatwiran. Naku, wala na ta. Hindi natin siya pinansin. Malaking problema. Imposible. Probinsyana lang yan. Di pwedeng girlfriend niya. Tama. Wala sa atin dito ang nakakita kay Presidente Go. Sinong may alam? May nagpapanggap lang. Kung hindi, patunayan mong ikaw siya. CJ, paano ko patunayan? Alam ng lahat. Magaling sa pool si Presidente. Nag-aaral pa sa abroad. Nanalo ng international championships. Talo mo si Shanghai sa pool. Maniniwala ako na ikaw siya. Kung hindi, pagsisisihan mo to. Kalimutan mo na. Huwag na tayong makipagkompite. Huwag kang mag-alala. Tinatanggap ko ang hamon mo. Huwag kang matakot. Subukan mo. Tinatanggap ko ang hamon mo. Si Lin Shanghai ay isang kampiyon sa bilyar sa probinsya. Pero may isa akong kondisyon. Kapag natalo ka, luluhod ka, at humingi ng tapat na paumanhin kay Wang Xiao. Hoy, magsusorry sa kanya? Karapat-dapat ba siya? Sige, payag ako.
Dahil gustong-gusto mong makipaglaro, dadagdagan ko ng panibagong patakaran. Kapag ikaw ang matalo, maghuhubad ka hanggang damit panloob. At tatakbo sa palibot ng gusaling ito ng 3 beses. Kasundo. Wala na tayong pag-asa. Tiyak na wakas na natin to. Kaya pala siya ang kampiyon sa probinsya. Wala sa inyo rito ang may tsansang manalo laban sa kanya. Mga taong nagpapanggap na matatapang ay nasa malalim na problema ngayon. Magsimula na tayo. Ikaw ang mauuna. Ako na ang bahala dito. Walang saysay kung sino ang tira. Mabubuwal rin kayong lahat. Ako na. Noong nag-aaral pa ako, naglaro rin ako ng pool. Baka may himala pa. Kaya mo ba talaga? Kaysa magpakahirap, magpakumbaba ka na. Swerteng tira lang yun. Sa susunod na round, tiyak kong papasukin. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan yang kayabangan mo. Umurong ka. Hamarang ka sa daan. Wang Xiaokui. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, mayroon ka pang isang huling pagkakataon. Lumuhad ka na lang, at aminin mong talo ka na, baka sakaling. Maawa pa ako. Masyadong madali yan para sa kanya. Kakainin mo ito, kadiring pagkain. Basura ka lang. Hindi karapat-dapat sa masustansyang pagkain. Kinakain nga talaga nila to? Hindi pa tapos ang laban. Kawa. Tigil na ng kalokohan. Sinong nagsabing ako'y nananabo? Hoy! Teka, anong ibig mong sabihin? Lahat ng tira ni Wang Xiaokui, miss, isang bola na lang ang natira, di mo ako matatalo. Maliban kung ikaw si Gu Mingshen. Tanging paraan para bumawi. Pero maging totoo tayo. Imposible naman yun. Eksakto. Itong impostor, di kaya ang kampiyon ng probinsya. Sayang lang ang pagsisikap. Inaabangan ko na. Pagkatapos silang matalo, tatakbo silang hubad. 3 beses sa paligid. Baka dapat tayong umatras. Ang pagtalo ba ngayon ay pagluhod lang. Mas mabuti kaysa maging balita. Pinakamasama, kakain ako ng dog food. Tutulungan kita kumain. Ang optimista mo. Walang problema. Huwag mag-alala. Pero ako, Subukan natin. Tingnan mo ang kanyang kumpiyansa. Parang propesyonal na. Imposible. Baka siya talo. Ate, paano mangyayari yun? Kung matatama niya to, kakain ko ang... Ito, nagawa niya. Taigo, nakarating ka talaga?
Ito, imposible. Nagkataon lang siguro. Nagkataon. Shanghai. Siya ba talaga si CEO? Imposible. Si Wang Xiaokui ay probinsya ng walang kwenta. Ayaw kong paniwalaan na may mas magaling pa sa akin. Totoo. Si Miss Shen Ang, tunay na nobya ni CEO Go. Impostor siya. Imposter. Ang napagkasunduan. Kung manalo siya, mapapatunayan ang pagkatao niya. Ano? Hindi matanggap ang pagkatalo? Nagtataka sa usapan. Sinong nagsabing uurong kami? Hindi pa siya nananalo. Exact. Hindi pa rin ako naniniwala na kaya niyang itira lahat ng bola sa isang tira lang. Paano ito nangyari? Bakit hindi? Ano ngayon? Isang bola na lang ang natitira. Kung ito'y may pasok, ikaw ay talagang matatalo. Nako, anong gagawin natin? Ito na lang ang natitirang tulay natin. Kung wala itong tulay, paano na tayo makakaputok? Ayos ka lang ba? Kasalanan ko lahat ito. Ano nang gagawin natin ngayon? Basta't ligtas ka. Okay lang yan, hayaan mong ako nang bahala. Ikaw ang may plano, anong magagawa mo? Makinig ka, imposible tong tira kung walang tulay. Hindi mo yan mapapasabog. Ang payo ko, magpakumbaba ka na lang. Para hindi ka mapahiya. Matatalo. Hindi naman sigurado. Huwag kang gagalaw. Ayan, natalo ka na, ayon sa usapan. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Xiaokui. Natalo ka, ayon sa usapan. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Xiao. Kasalanan mo lahat ito. Walang kwentang tao. Ginoong Go, nagkamali po ako. Patawarin ninyo ang aking kamangmangan. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Go. Hindi namin alam. Si Binibining Wang pala ang kasintahan nyo. Hindi na kami uulit. Tumahimik ka, baklang-bakla ka. May 1 minuto ka, para mawala sa paningin ko. Opo. Binibining Wang, tungkol sa proyektong binanggit, mamumuhunan kami ng 200,000. Teka, kami ang maglalagay ng 300,000. Umusag kayo, Binibining Wang, kami ang magpopondo ng 500,000. Kung gustong mamuhunan, magparehistro kayo doon. Tara, bilis. Tigyo, hindi ko maipasalamat ng lubos. Kung hindi dahil sa iyo, nawala na sana ako ng tuluyan. Paano mo ako pasasalamatan? Anong ginagawa mo? Maaari bang maging karangalan ko na makasayaw si Binibining Wang Xiaokui? Tara na. Li Yaksen, anong ginagawa mo dito? Taigo, siguro ay dapat nating kalimutan ito. Hindi ako marunong sumayaw. Huminahon ka. Huwag kang kabahan. Madali lang pala ang pagsasayaw. Sundin mo lang ang galaw ko.
Taigo. Ikaw, sino ka talaga? Kasama ni Miss Shen si Wang Xiaokui, yung lalaking yun. Ang galing niyang magbilyar. Hindi siya impostor. Siya si Gu Mingshen. Paano nangyari yun? Ako. Ming Xuan. HMM. Nasaan siya? Nasaan si Ming Xuan? Kakalabas lang po ni Jigo. Nakita mo ng malinaw. Si Ming Xuan talaga yon? Siyempre, bukod kay Jigo, sino pa ang makakatalo sa kampiyon ng pool sa probinsya? Lolo. Hindi ko alam na si Mingshen pala yun, kung sana'y nalaman ko. Layas. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ihanda na ang kotse papuntang Huaishan Farm. Ngayon mismo, kukunin ko si Ming Xuan ng personal. Opo. Xiaokui, ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sasaktan si Mingshen. Hindi mo ito makakalimutan. Mukha kang masayang-masaya. Siyempre naman, nakuha ang pondo, naligtas ang sakahan, nabastos pa ang tarantadong iyon. Ang pinakamaganda, sino nang mag-aakalang ang pogi niya pala? Ano yon? Wala. Ay. Ako. Hindi ko sinasadya. Ako si. Kaldero, sino ka talaga? Kung alam mo ang totoong pagkatao, ganyan ka pa rin ba trato sakit? Pasensya. Naipit ang bukong ko, ikaw na ang magbuhat sakit. Sige lang, ganun talaga ang boyfriend sa girlfriend. Sino ang girlfriend mo? Hindi ako pumayag. Tekla, ano nang ibig mong sabihin? Hinalikan mo ako, tapos di ka mananagot, ikaw naman ang... Wag na nga, baka naman okay lang maging girlfriend mo. So payag ka na? Hindi. Huwag mong laruin ang puso ko. Depende sa'yo yan. Aray. Payag ka man o hindi, di kita susukuan. Si Yao Kui Wang. Mahal kita. Kaldero, gago ka, ibaba mo ako. Ayoko. Ibaba mo ako. Lolo, kami. Ming Xuan, sa wakas nakauwi ka na. Kuya Mingshen, ako si Zhao Jiao, ang iyong nobya. Anong pinagsasabi mo? Wala akong naiintindihan. Ang sinasabi mo, hindi kita kilala. Baka nagkakamali kayo ng tao. Anong ginagawa mo? Ming Xuan, kung hindi ka niya itinago, lolo, ako, paano kita hindi mahahanap? Hindi ko. Hindi kasalanan ni Xiaokui ito, nang mahanap namin si Egyu. Nawala na ang kanyang memorya. Tama na ito, hindi na kita kakantiyawan. Siya nga pala si Guming Xuan. Ming Xuan, tingnan mo ang kalagayan mo, may iba ka pang nararamdaman, mula nang maaksidente ka, at mawala. Hindi nakatulog si Lolo, kahit isang gabing payapa. Ngayon, uwi na tayo. Pupunta tayo sa pinakamagandang ospital, para sa kumpletong check-up. Sumama ka sa akin. Kuya Mingshen. Sobrang nangungulila ako sa iyo, talagang. Ming Xuan, anong balak mong gawin? Ming Xuan, anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko talaga kilala si Gu Ming Xuan. Ako si Tiego. Aoyang Tiego. Gusto ko lang manatili dito. Lolo. Xiaokui. Bakit andito ka? Hindi ka ba aalis kasama ng lolo mo?
At ng nobya mo. Hindi ako pupunta kahit saan, mananatili ako dito, sa tabi mo palagi. Pero hindi naman. Kahit sino ako noon, pagkagising ko, naalala ko lang, ikaw ang una kong nakita, ikaw lang sa mundong ito, ang naalala ko, at pinakamamahal ko. Hindi ako si Guming Suat, ako ang Tiego mo, sabmonobya kita. Wala nang atrasa. Tahan na, huwag kang umiyak. Tiego, mabuti kang tao. Pero hindi ako pwedeng maging makasarili. Xiao Kui, bakit mo ako dinala rito? At bakit ganito ang Huwag ka nang magtanong, sabing pakakasalan mo ako. Nandito tayo para sa litrato ng kasal. Seryoso? Yan ang isusuot mo, dapat ba ay wedding dress? Ang mga bride ay nakadress sa kasal. Pero gusto ko muna mag-selfie. Hindi ba pwede yun? Magpapalit na lang ako mamaya. Hindi ba mas maganda, mag-pick pagkatapos magpalit? Wala nang pagkakataon. Kahit anong pinagdaanan mo. Ming Xuan, siya ang solohing tagapagmana ng Chaiyan Sheng Group. Pagbalik niya, ibabalik ko ang Huatin Farm sa'yo. Lolo. Paano mo nagawa ang farm niya? Tama na. Endo Wang, alam mong hindi, kayo ni Ming Xuan, ang para sa isa't isa. Mula pa sa araw ng pagsilang mo, kung mahal mo siya, huwag mong sirain ang kinabukasan niya. Sisiguraduhin ko. Bumalik siya sa tadhana niya. Xiao Kui. Okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Huwag kang mabahala. Gusto ko lang ng mga litrato. Tingnan mo ang kamera. Tingnan mo ang sarili mo. Parang batang mayaman na laging nasusunod. Bagay na bagay sa probinsya nung istambay na tulad mo, hindi ba? Tigyo, kailan mo sinimulang mahulog sakit? Mula nang sabihin mong, ikaw ang aking nobya. Yun lang. Eh di ka naman ganun kaganda, makulit, kuripot. Hay, tigilan mo yan. Wala ba akong kahit na ibang katangian na gusto mo? Siyempre wala. Xiao Kui, matapang ka, at may positibong pananaw. Pinakamagandang babae sa buhay ko. Di ko masabi kung kailan ako nahulog. Basta alam ko, mula nang mahulog ka, sa paningin ko, nahuli na ako. Anong problema? Nagbibihis ako ng kasuotang pangkasal. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Gusto kitang magulat. Dito ka lang tumayo. Huwag lilingon. Hanggang sabihin ko. Ay, Tiego, pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Kailangan mong bumalik sa mundo mo. At abutin ang tadhana mo. Paalam, Tiego. Hindi, dapat pala tawagin kit. Guming Xuan. Ming Xuan. Hoy, nasaan si Xiao Kui? Bakit ka nandito? sino pa ba? Ngayon ang araw ng engagement natin. Ming Xuan. Nandyan si Lolo at ang mga bisita. Naghihintay sa hall. Tara na. Nasaan si Xiao Kui? Ming Xuan. Bakit siya pa ang iniisip mo? Dapat ngayon ang espesyal na araw natin. Huling tanong ko na ito, nasaan si Xiao Kui? Yang probinsya nang yan. Ano bang maganda sa kanya? Bakit di mo siya malimutan? Ming Xuan, ako ang karapat-dapat sa'yo. Samahan mo ako. Magpakasal na tayo. Hindi pwede. Ang pakakasalan ko ay si Xiao Kui lang. Hoy, ipagkanulo ka niya. Para sa lupang yun, hindi ka minahal ni Xiao Kui. Mula pa noon, ginagamit ka lang niya. Kahit ayaw niya sa akin. Kailangan kong marinig mismo. Teka. Bakit? Bakit? Xiao Kui. Kailangan Para ba kitang mawala ka? patayin? Ming Xuan, para bumalik ka sa akin. Nababaliw ka ba? Alam mo bang napakadelikado noon? Hindi ko kailangan ang pakialam mo. Ikaw si Guming Xuan. Hindi si Aaron Pot. Ang Chaiyan Corporation. Ang tunay mong tahanan. Wala kang lugar dito. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Wala akong naaalala sa kanila. Ikaw lang ang natira sa alaala ko. Ipangako mong hindi mo ako iiwan muli.
Puntahan ka ng demonyo, Wang Xiaokui. Iron Pot. Iron Pot. Iron Pot, gising na. Aminado ako, nagkamali ako. Hindi na ako. Pahihintulutang makuha ka muli kanino man. Gising na, Iron Pot. Xiaokui. Lolo. Ernie. Nasaan ako? Naku! Naaksidente ka. 3 araw kang walang malay. Buti naman nagising ka na. Ligtas ka na ngayon. Salamat sa langit. Hoy, ayos ka lang ba? Tiego. Xiaokui, saan ka pupunta? Nasugatan si Tego. Kailangan kong hanapin siya. Teka. Xiaokui. Teka. Kaldero. Namatay ng maaga. Kawawa naman. Kaldero. Hindi ko sana iniwan. O hayaan pang kunin ka ng iba. Paumanhin. Nakikiusap ako. Gising. Gising, Kaldero. Xiaokui. Ginoong Gyu, Director Gyu. Buhay ka pala. Maling tao. Aha. Buhay ka pala. Kinabahan ako. Umurong ka. Bini-bini, sino ka? Bakit ka? Nasa kwarto ko sa ospital. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sabi ko, sino ka? Tiego, tama na ang biro. Ako si Xiaokui. Hindi mo ba ako naalala? Pasensya, hindi kita kilala. Anong ibig mong sabihin sa tao ni Xiao? Paano mo ako hindi makilala? Ako si Xiaokui. Ang fiance mo ako. Kuya Mingshen. Kuya Mingshen, nandito ako para iuwi ka. Naiintindihan ko. Kahit hindi ko maintindihan, ang ibig mong sabihin, pero malinaw kong sasabihin. Si Jiao Jiao ang fiance ko. Kuya Mingshen, naghihintay si Lolo sa bahay. Hintayin mo ako sa kotse. Kailangan kong kausapin siya. CJ. Tai. Wang Xiaokui, binabalaan kita. Kuya Mingshen, naalala na niya ang lahat, at nakalimutan na ang kalokohan mo. Lumayo ka sa kanya. Sabi mo nakalimutan niya? Kailangan kong kausapin siya. Akala mo espesyal ka dahil sa pera? Ang lakas ng loob mong manapok. Gago ka. Akala mo dahil mayaman ka, mas mataas ka na? Sino nagbigay sa'yo ng karapatang manakit? Xiaokui Wang, dapat maintindihan mo, ang lugar mo sa lipunan. Ikaw at si Kuya Mingshen, magkaiba ng mundo. Kayong dalawa, hindi magkakatuluyan. Ako naman, malapit na ako, pakasal kay Kuya Mingshen. Kung ayaw mong, yang resort mong kawawa, na pinaghirapan mong alagaan, ay masira sa isang gabi. Lumayo ka, sa kanya habang buhay. HMP. Palem. Xiaokui, okay ka lang ba? Umuwi na tayo. Si Gumingsuan, yang gagong yan, kahit nakalimutan niya lahat, paano niya nagawa? Mag-move on ng mabilis? Nakakadiri, hindi ko siya masisisi. Tama si Shen Jiao Jiao. Kami niya, hindi talaga para sa isa't isa. Yung nangyari dati, magkunwari tayo, hindi nangyari. Kuya Mingshen, naabala ba kita? Umuwi na tayo. Engan. Teka, Ano? sino yung babae kanina? Bakit parang, kilala ko siya?
Walang kwenta yun. Dati lang naming kausap sa negosyo. Wala namang, kayo, Kuya Mingshen. Umuwi na tayo. Naghihintay si Lolo, para pag-usapan kasal natin. Jiao, salamat sa pag-asikaso ng lahat. Nang ako'y nasa koma. Pag-aalaga kay Lolo, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. Hindi ko sasabihin na ika'y nanatili kasama ng basurang Xiaokui. Mga katulad niya. Hindi karapat-dapat sa buhay mo. Kuya Mingshen, anong tinitingnan mo? Wala namang importante. Bakit ba nasasaktan ang puso ko pag nakikita kong umiiyak siya? Huwag kang magkasakit. Lolo, wala na ba talaga akong silbi? Kahit simpleng bagay di ko magawa, kahit kawali. Wag na lang. Baka hindi lang ako karapat-dapat sa kanya. Aray, bakit mo ako sinaktan? Huwag mong sabihin di ka karapat-dapat. Hindi ko hahayaang maliitin mo ang sarili. Ang apo kong ito, ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang angkan ng Gyu di karapat-dapat sa'yo. Salamat naman. Naiiba lang tingin mo, dahil apo mo ako. Na, Pero kahit papaano, nasalba ko ang sakahan. May naipagmalaki naman, di ba? walang duda, huwag kang mag-alala. Maghanap ako ng mas better sa susunod na pag-ibig mo. May abs na 8. Pakangatawang parang Diyos. Maamo at tapat. Sige, hahanap din ako ng para sa Lanan. balat na parang gari, kagandahang nakakalula. Ngiting kayang gibain ang mga lungsod. Hahaha. Lolo, paano kung pagandahin natin ang angkanwa, itayo ang Wang Corporation? Una. Maliit na target kada tao. Pagkatapos maging pinakamayaman sa mundo, kukunin ko pati ang palaisdaan ng kapitbahay. Haha, Malaki talaga ang pangarap mo. gaya rin ng pangarap mo. Magandang araw, Ginoong Go. Binibining Shen, ito ang pinaka-eksklusibo, katalogo ng mga kasalan sa buong mundo. Ipinadala ni Ginoong Go para sa inyong pagpili. Hindi na kailangang maghanap pa. Nakapili na ako ng lugar. Si Mingshen at ako ay magkakasal. Sa Resort Villa, sa nayon ng Blossom Valley. HMP. Papanoorin ko si Wang Xiao ng sarili niyang mga mata, ang kaligayahan naming ni Mingshen. At sa wakas ay sumuko. Ginoong Go, ang kasal ninyo ni Binibining Shen ay sa 3 araw na. Ang lugar ay magiging sa lupain ng Blossom Valley. Bakit Blossom Valley ang napili? Hindi ko po alam. Desisyon po ito ni Binibining Shen. Sige na nga. Kung yun ang gusto niya, sundin natin ang kagustuhan niya. Ayusin agad ang mga dekorasyon. Opo, sir. Dagdag pa rito. Ito ang pamana ng inyong ina. Iginiit ng patriarka. Naibigay ito kay Binibining Shen sa araw ng kasal. Ang asul na puso. Bakit nasa inyo ang singsing na ito? Jigo. Mukha kang napakasama. Masama ba ang pakiramdam mo? Tatawag ba ako ng doktor? Hindi na kailangan. Dapat kong tignan ng personal ang preparasyon ng kasalan. Lolo, nakuha na namin ang footage mula sa lugar ng aksidente. May sadyang bumangga kay Jigo at Miss Wang. Malabo ang footage. Para makita ang plaka, ang aming tech team ay nag-aayos na nito. Hindi katanggap-tanggap ito. Gawin ang lahat ng paraan para mahanap ang salarin. Nauunawaan ko. Sisiguraduhin kong mahigpit siyang parusahan. Nauunawaan ko. Hehe. Xiao Kui, Aray, Kuya Kui. hoy, Hehe.
Ergo, bakit ganyan ang suot mo? Araw ba ng paglilinis ng libingan? Nagsasabi ka ng kalokohan. Hinahanap kita. Hihihi. Anong gusto mo? Ahem. Ha. Hehe. Anong ginagawa mo? Sabi ni nanay, dapat lumuhad ka para mag-propose. Bakit ka nagmamano sa akin? Ewan. Hindi ko alam. Ikaw ang mapapangasawa ko. Pero sabi ni Lolo, wag daw makipaglokohan. Ikaw ang tanga dito. Laging sinasabi ni nanay. Matalino raw ako. Ehehe. Tingnan mo ang isang tulad ko. Isang makisig. At gwapong binata. Huwag kang walang utang na loob. CJ. Ikaw na ang magaling. Maglaro ka sa iba. Wag mo akong istorbohin. Tabi. Kahit si Caldero iniwan ka, bakit ayaw mong maging akin? Ulitin mo yan. Sasabihin ko, si Caldero, ayaw ka. Sinipa mo ako. Hindi lang pagsisipa. Sasaktan. Sasampalin kita. Ikaw. Tulong. May tao. Pinapatay ako ni Kuya Kui. Bahala ka. Bakit makikipagtalo sa tanga? Bini, paano pumunta sa bukid ng bulaklak? Ikaw pala. Ano ang sinabi mo? Kuya Mingshen, nagpunang mag-isa sa barangay Bulaklak. Tama. Hindi pwede. Huwag natin siyang payagang makipagkita sa bruhang iyon ng mag-isa. Hahanapin ko siya. Hoy, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Mauna na ako. Sandali lang. Hindi ba tayo nagkita dati sa ibang lugar? Impossible. Probinsyana lang ako. Paano ako nakapagkita sa sikat na presidente? Anong silbi ng katotohanan? Wala itong magbabago. Naalala ko na. Bumabalik na sa akin ang alaala. Bumalik na ba ang memorya niya? Ikaw ang pumasok sa opisina ko, sirpa ng lalaki, tapos ginawa mo pa. Matandang babae ang gumawa noon. Ipakita mo ang daan, at kakalimutan ko to. O ipapahuli kita, sa pagpasok sa pribadong lugar. At pagnanakaw ng impormasyon. Ang kaldero kong ito, di magsasalita ng masasakit na salita. Gusto mong gabayan kita, CJ? 1,000,000 kada biyahe. Milyon? Nababaliw ka na, direksyon lang ang kailangan ko, hindi naman kita pinapagawa. Nang ano? Nasa gitna tayo ng kawalan, ako lang mag-isa. Tanggapin mo o hindi. Teka. CJ, deal. Hindi ko inakala, palang mayaman tong gagong to. Ano ang sinabi mo? Wala. Kung wala nang iba, aalis na ako. Hoy, teka. Ano ba problema mo? Arf, ano nang gagawin? Nakalimutan kong sabihin na itong lugar ay Flowerfield Ranch. Ngayong nandito na, aalis na ako. Salamat, boss. Ang bait mo. Hinto. Hoy, ikaw, kainin mo to. Lusong ka sa putik. Ginoong Gu, ang baho mo. Tubang may dumi. Tumahimik ka. Bukas, kumuha ka ng 10 bulldozer. Tekla, gawing 20. Gigibain ko ang Huishan Farm. Ginoong Gu, huwag po kayong magalit. Nangako ang matandang amo na hindi jijibain ang sakahan. Dapat nating igalang ang kanyang hiling. Kalmado. Paano ako makakapagkalmado? Kuya Mingshen, nahanap din kita. Ew. Anong nakakasulasok na amoy yun? Isang probinsya nung walang modo, ang nagtapon ng dumi kay Ginoong Gu. Probinsyana. Si Wang Xiaokui ba yun? Sino pa ang may lakas ng loob? Ilayo mo siya sa akin. Kuya Mingshen. Wang Xiaokui.
Nakakapalagayang mang-akit ng pansin ni Kuya Mingshen. Magbabayad ka nito. Si Aokui, kahit na, ang kasalang ito, ay inimbita lahat, ng mga taga-Baryo Huesya, pero hindi naman. Talaga natin kailangang pumunta. Di ba? Ano nang makikita rito? Mamili na lang tayo. Nandito na tayo. Bakit di na lang tayo pumasok? Tara, sumali na tayo sa handaan. Naku, si Aokui. Ang ganda pala dito. Kaya pala marami ang nagpupumilit, makapangasawa ng mayaman. Dapat may dignidad tayo. Dapat tayong maging taong may pamantayan. Alangan. Hoy, tingnan mo kung saan ka pupunta. Bulag ka ba? Pasensya. Paumanhin po, miss. Habang may oras tayo, gusto mo bang magpalit ng damit? Kakadating lang natin. Bakit magpapalit pa? Huwag nating patagalin ang handaan. Okay lang. Ako. Ay dapat ring magpalit. CJ. Ernie. Alagaan mo si Lolo. Babalik agad ako. Huwag kang mag-alala, ako na bahala. Lolo, tara na. Ito na ba? Naku. Ito kaya ang maalamat na safiro. Paano mo nakuha ang singsing na ito? Bakit nandito ang singsing na ito? Wang Xiaokui, ang kapal mong magnakaw. Kayong dalawa, hulihin niyo agad siya. Opo. Bitawan niyo ako. Shen Jiao, hindi ko maintindihan ang parato. Ang lakas ng loob mong sumagot. Lilinuin ko, ang singsing na ito ay kay Mingshen, pamana ng kanyang yumaong ina. Napakahalaga nito, ninakaw mo ito, habang buhay kang makukulong. HMPH. Are, wala akong ninakaw. Ang singsing na ito, kusa lang lumitaw dito. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano. Biglang lumitaw ang singsing na ito dito sa kwarto ng kusa. Kusang sumulpot ito dito, maliban kong, may mga paa ang singsing na to. Ito ang kasal na singsing, namin ni Mingshen. Singsing ng kasal. May mga taong, ayaw sa kaligayahan ng iba. Paano kaya, ang mahal naming singsing, napunta sa kanyang kamay, siya talaga ang magnanakaw. Ang ilang tao, ay basura mula ulo hanggang paa. Kung hindi kay Miss Shen, probinsyana ka, hindi makakadalo. Sa ganitong marangyang kasal, tama na ang daldal. Hulihin siya, at dalhin sa presinto. Sa presinto, ikulong siya. Wang Xiaokui, kalaban ka na ng bayan. Tingnan natin kung gusto ka pa ni Mingshen. Tama na. Sa dami ng saksi, dito, paano kami magkakamali? Lumuhad ka't magmano, 3 beses sa akin, saka sumigaw ng 3 beses. Ako ang magnanakaw, at patatawarin kita. Hindi ako aamin. Sa krimeng hindi ko nagawa, patayin muna niyo ako. Are. Seryoso ka? Ang kapal mong umilag. Lahat, sabay-sabay na. Teka, ang sinumang, pinakamalakas ang tama, may 1 milyon na pre. 1 milyon. So good. Yung milyon. Ako na lang kaya. Array, Wang Xiaokui. Bakit hindi niyo siya bugbugin? Teka. Hati tayo. Sa premyo 50 tandang bawas 50. 30 tandang bawas 70 pwede rin. 20 tandang bawas 80. Tama na ang negosasyon. Dalhin niyo siya. Tigil. Hala. Tigil. Kuya Mingshen, nasaktan niya ang kamay ko. Anong nangyayari? Ninakaw niya ang singsing natin. Hindi ako. Ito ang singsing namin ni Jiao sa kasal. Bakit nasa'yo ito? Magandang, magpaliwanag ka ng maayos. Kung hindi, ipapadala kita sa presinto. Sabi ko na hindi ako. Sina Shen Jiao at ang grupo niya ang may gawa nito. Maniwala ka. Si Jiao ang nobya ko. Para sa akin, ikaw ay isang estranghero. Bakit ko pagkakatiwalaan ka? Kuya Mingshen, sige, ako na ang bahala rito.
Huwag kang aalis. Tulad noon, ang pagluha niya ay nakakasakit ng puso. Pero bakit ganito? Nababaliw ka na ba? Alam mo bang delikado yon? Iwanan mo na ako. Ikaw si Guming Suan, hindi Aaron Pot. Ang Chayanshin Group, ang dapat mong puntahan. Hindi ito ang lugar mo. Sino ka talaga? Mingshen, ang ating kasal, ay magsisimula na, pero na ngayon. Isa lang siyang, walang halaga. Noong nakaraan, ninakawan ka niya ng 1 milyon. Huwag kang mag-alala, papaalisin ko siya. CJ. Sabi ko na hindi ako. Shen Jiao at ang grupo niya, ang may gawa. Naniniwala ka ba? Teka, Mingshen, sabi ni Lolo, pagkatapos ng kasal natin, magbabakasyon tayo sa abroad. Pinili ko na ang lugar na pupuntahan natin sa isang tropikal na isla. Mingshen, anong problema? Hindi. May mga bagay akong dapat linawi sa kanya ng harapan. May kailangan akong gawin at personal kong ipapaliwanag sa kanya. Tigil! Tigil. Sino ka talaga? Anong dapat nating gawin? Tatawag ba tayo ng pulis? Paano ko malalaman? Tiego, gising na. Bakit mo ako iniligtas, Tiego? Akala ko nakalimutan mo na ang lahat. Bakit mo ipinanganib ang buhay mo para sa akin? Mingsuan. Mingsuan. Lumayo ka sa akin. Wang Xiaokui, kasalanan mo ito lahat. Si Kuya Mingshen ay naging ganito. Xiao Kui. Masamang babae ka, pakawalan mo siya. Kung may kailangan kayo, ako na ang kuni. Walang kasalanan si Xiaokui. Kuya Mingshen, kung may mangyari sa kanya, kayong, lahat wala sa inyo ang makatatakas. Lolo, nagbabalak si Wang Xiaokui. Nilapitan niya si Mingshen para sa Blue Heart. Hinala ko, ang huling pagkalimot ni Mingshen ay gawa nila. Kalokohan yan, hindi namin gagawin yan. Nakita ng lahat dito, ang nangyari, ang singsing na yon, ay nasa kamay ni Wang Xiaokui. Magnanakaw nga siya. Mga gwardya, dalhin niyo siya sa tanggapan. Siya talaga ang magnanakaw. Mga gwardya, dalhin niyo siya sa presinto. Pakawalan ninyo siya, huwag ninyong hawakan. Wala akong ninakaw. Yung singsing kanina, nasa kamay mo, hindi ka magnanakaw, baka ako pa ang magnanakaw. Lolo, sa palagay ko, dapat paalisin ang ganitong klaseng tao para maiwasan ang gulo. Hindi niyo kami mapapaalis? Bakit hindi? Kaming mga may dugong maharlika, katulad namin, ang pagdurog sa inyo, parang pagpisa lang, sa langgam. Ganun lang ka-simple. Tama ba, Lolo? Sundin ang sinabi ni Jiao Jiao. Bigyan niyo sila ng pera, at palayasin sa Jiangchen. Director Gu Binibiningshen, huwag niyo kaming paalisin. Ang Huishan Farm na ito, ang tanging pamana ng aking anak. Mamamatay ako rito bago umalis. Director G, nangako ka noon na ibibigay mo ang Huishan Farm. Sisiraan mo ba ang pangako? Tama siya, si Xiao Kui ay sumuko na gaya ng utos Guming Suan. Hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganito. Sino ka ba? Para tanungin si Lolo, maliban kung makakita ka ng taong makakapagpatunay na si Wang Xiaokui hindi nagnakaw ng singsing. Haha, pero may makikita ka ba? Lahat dito ay mayayaman. Sino ang may gustong maggarantiya sa probinsya ng ito? Kaya kong patunayan ito. Mingsuan. Ayos ka lang ba? Tego, napakasaya ko't ligtas ka. Lolo, okay po ako. Huwag kayong mag-alala. Shen Jiao. Kung hindi ako dumating agad, hindi ko malalaman, nasasaktan mo si Xiao Kui. Kuya Mingshen, hindi ko na kaya, kaya pinarusahan ko siya. Probinsya na lang siyang umaasa sa'yo, baka may masamang balak siya, kaya ko. Tama na. Hindi kailanman, umasa sa akin si Xiao Kui. Ako ang unang umibig sa kanya. Kusa kong pinili na manatili sa tabi niya. Tego, naalala mo na ang lahat. Ang masamang babae mong ito
ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang kasal natin ay kinansela na. Lolo, binaon nila siya. Papakinggan ninyo siya sa akin. Lolo, Ginoo. Ang surveillance video sa aksidente ay naayos na. Makikita na natin ang plaka ng kotse ng salari. Mga gwardya, hulihin ang utak ng lahat ng ito. Mga gwardya, hulihin ang utak ng lahat ng ito. sandali, Lolo, Kuya Mingshen. Dalhin niyo siya. At ang iba pa sa inyo. Lumabas na kayo. Opo, Ginoong Go. Umalis na tayo. Xiao Kui. Ayos ka lang ba? Tego, naalala mo talaga lahat. Mingsuan, ngayong araw. Kasalanan ko ang lahat. Dapat sinuri ko muna ang katotohanan. Dahil sa akin ay, marami kang pinagdaanan. Pero huwag kang mag-alala. Babawian kita ng higit pa. Lolo, kami ni Xiao Kui. Huwag na nating pag-usapan. Hay, kasalanan ko talaga ang lahat. Mali ang paghusga ko sa mga tao. Mula ngayon, ang desisyon sa pag-aasawa ay nasa inyo na. Hindi na ako makikialam. Kaya payag ka na. Lumuhod ka na at magpropesa. Ang perpektong lugar na ito. Gusto ko ng mga apo. CJ, magkambal agad sa isang taon. Lalaki at babae. Perpektong pairs. Sakto. Ha ha ha. Xiao Kui. Pakakasalan mo ba ako? Ako. Teka. Isang huling tanong. Kung ako ang bride, pwede ba akong kumain sa sariling handaan? Ha 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 ha.